It's a beautiful Monday morning. Good morning po sa inyong lahat. And welcome to another episode of the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. We are broadcasting live here po sa Albay PIO Net TV sa Legazpi City. And super excited po ako sa umagang ito dahil back on air na naman po ang aming programa. Of course, ginagawa po namin ito para makatulong sa mga micro, small, and medium enterprises dito po sa lalawigan ng Albay. Gusto namin na sa pamamagitan sana ng aming programa ay mas mapalawak namin yung information na meron ng mga existing businesses dito sa Albay and ma-share namin sa inyo kung ano-ano yung mga serbisyo, mga produkto na ino-offer nila para sa inyo. Of course, this is being done by the Provincial Government of Albay through our office, the Local Economic Development and Investment Promotion Office, and I am your Ledipo officer, Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya. Of course, we are able to do this program because of the approval of our Governor Noel E. Rosal and with the help and support of the Albay Provincial Information Office, currently headed by Sir Marty Gonzalez and his staff. Kasama natin sa studio ang mga staff ko dito sa Ledipo and of course si Sir Chad, ang aming technical staff, si Marlo na tumulong sa pag-set up kanina, si Grace, si Nance, si Chuck, and si Nef. Ayan, ang dami kong kasama dito. And of course, ang ating special guest for today sa aming pinakaunang episode for 2026. And medyo late na po kami nakapag-start since March na. But anyway, we will still provide you the same type of program na kinagiliwan na po ninyo ang mag-interview ng mga business owners para sila po mismo ay magkwento sa inyo ng kanilang mga experience sa pagninegosyo. Sana ma-inspire and ma-motivate namin kayong lahat na kayo rin po ay magbukas ang inyong sariling negosyo and sana dito ninyo sa probinsya ng Albay, piliing buksan ang inyong negosyo. Sana sa kwento ng aming guest, meron din po kayong matutunan na mga sa mga experiences nila. And hindi ko na po ito papatagalin, no? Excited na ako ipakilala sa inyo ang aming guest. Pero bago po yan lahat, para lang mas maliwanagan po kayo kung ano ang Ledipo Office, ipapakita po muna namin sa inyo kung ano ang aming mission and vision at kung ano-ano po ang iba't ibang serbisyong pwede ninyong makuha sa aming opisina. So please watch this short video po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALG Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.
And we're back po sa mga kabubukas pa lang ng inyong mga Facebook pages and channels. Isang magandang Monday morning po sa inyong lahat mula dito sa Albay Provincial Information PIO Net TV. And this is our 136th episode na po ng Ladipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. So, pang 136 na guest na po natin ang ating bisita sa umagang ito. And of course, excited akong ipakilala siya sa inyong lahat. Siya po ay walang iba kundi si Sir Rico Sardan. Ang kanilang negosyo po ay RSBS Resort and Events Place na matatagpuan dyan sa Purok 4, San Isidro, Santo Domingo, Albay. Good morning and welcome to the program po, Sir Rico. At sa mga kababayan ko. Ayan, o yan. Batiin natin yung mga taga Santo Domingo at sa mga nanonood sa atin. Good morning po sa inyong lahat. And of course, may kasama si Sir dito sa studio, si Sir Rodrigo Balgos and si Ma'am Marian Berangog. Hello, thank you po mga supporter ni Sir. Ayan, may kasama siya sa studio. So Sir, let's start po our conversation. Ano po? Ilang years na po in existence itong inyong business? Magto 2 years pa lang siya. Bagong-bago pa. Bagong-bago po. Okay, and sa Santo Domingo. Uh, Itong Purok 4 po, along the shore po ba ito or beachfront po ba ang property ninyo? Hindi po, nasa ano po siya, nasa rice field na. Nasa rice field, I see. Kasi di ba po maraming resort doon nasa tabing dagat. Opo. So ito pong inyong property hindi siya beachfront. Opo. Ayan, events resort and events place. Ayan, pero hindi siya kasali dun sa mga hilera ng mga beachfront properties doon. Ayan. Bakit po RSBS ang name ng inyong business? Name, dalawang anak ko, tapos pangalan naming lahat. Mga initials po ninyo. Yes, yes. Sige, banggitin natin, sir. Ano yung letter R? Rico and Renz, yung anak kong lalaki. Yung S, Sonia and Sophia, mag-ina. Mag-ina, okay. Tapos yung B, Balila, Balisnomo, Boras, ibig sabihin yung apelyido ng nanay ko, apelyido ng misis ko, pagkatalaga sa apelyido niya Balisnomo. Ang galing, puro B. Tapos yung Sardan, yun ang apelyido. Ayan. So very meaningful pala Opo. ang pangalan ng business ni Sir, mga initials ng mga apelyido, mga first name and yung apelyido ni Sir. RSBS Resort and Events Place. Ayun. So, kayo po ba Sir nag-aral ng HRM? Ano po yung inyong background bago ninyo binuksan itong business? Actually, hindi ma'am. Coincidence lang. Kasi po, although ano po ako, taga Lehitimong Santo Domingo. Santo Domingo Pagyan talaga. po, tapos nung nagtrabaho ako sa Manila, sabi ko, hindi pwedeng wala akong rest house mo lang sa pinanggalingan ko. Ayun yung original plan. Oo. Rest house lang. Oo. Parang bakasyonan. Opo. Pero Manila-based po kayo. No, dito talaga ako. Kaya lang, nakipagsapalaran sa... Nag-work for a sa- long time Opo. in Tapos Manila. sabi ko, pag magbabakasyon tayo, dapat meron din sariling bahay. Bakasyonan lang Opo. talaga yung initial na plan for the place. Saan po kayo sa Manila nag-connected dati, sir? Bulacan, Marilao, Bulacan. Marilao, Bulacan. Ano po yung inyong naging work dati? Actually po, I'm janitor lang ako for almost 22 years. Tapos, Saan po sila nag-work, sir? engineering firm sa Marilao, Bulacan. Yun ang inyong humble beginning po talaga. Yes po. Ilang years po, sir? 22. Uy, kilabutan naman ako sa kwento ni sir. You've been ay, grabe. Hindi pa kami nag-uumpisa. Ayan na yun naman kilabot moment ko na isang janitor for 22 years. Ngayon, isa nang successful na matatawag natin kasi meron siyang sariling resort and events place. Paano niyo po ginawa yun, sir? Ano ma'am, yung 22 years ko noon, walang janitor lang ako. Tapos, nung medyo engineering technical ano yun so sabi ko pag-aralan ko inutusan ako mag-messenger. Opo. So natutunan ko yung maglakad-lakad ng mga permits sa mga government agency, yung DNR, DOLE. Yun, natutunan ko, sabi ko, magre-retired ako para
magkaroon din ako ng sariling kumpanya. Ang Parang galing. consultancy yung liaissoning. Opo. Tapos Yung yun paglakad-lakad talaga ng mga Yes. documents. Opo, di nag-click naman. Mhm. Nakaipon naman ako ng kaunti-unti. Sabi ko, bibili ako ng bahay sa Bicol para may matirhan tayo doon. Mhm. So yun, sa umpisa yun, may inalok sa akin na bahay, ulugan pa nga yung rice field. Mhm. Walang daan na papasok, maliit lang, sabi ko. Yun, dinevelop namin. So nabili niyo po yung property na yan mga ilang years ago pa po? 2015 lang. Ah, bago pa. Kasi Pero wala- wala pang right of way, wala pang Wala. daan. As Wala. in, lupa Rice lang. field, opo. Oo. Tapos hulugan pa. Ang galing. Hulugan pa. Ah, Opo. Tapos, yung sabi ko, So mga 11 years pa lang na-acquire yung property. Opo. Mm-mm. Tapos ma'am, yung sabi ko din natin tayo ng rest house. Mm-mm. Mahilig ako sa farming. Kasi Mhm. Bicolano eh. Naghala ako ng maraming mga pato, mga hayop, mga baboy ramo. Opo. So ang daming barang. Mga ilang square meters po yung na-acquire yung property? Almost 2 hectares. Ah, malaki din. 2 Opo. hectares. Opo. Tapos yun, sabi ng misis ko, ano So ba? since wala pang right of way, wala pa mura nyo lang na-acquire yung Yes, property. opo. Mura Ang lang galing po yun. naman. Tapos, Opo. tapos yun, kumita ng kumita, may maraming nagtiwala sa akin. Dahil dun sa inyong Consultancy office. Opo. Opo, yun, na ang ginagawa ay yung mag-process sa mga documents. Opo. Yun initially yung naging business ninyo. Opo. O naging extra source of income Opo, po. opo. Pero nagja-janitor pa po kayo noon o nag-full-time na kayo as Hindi paano? na, nagkakape ko, upgrade ko naman yung Mm-mm. ko kasi mga anak ko, kahit pa paano, kahit janitor ako, pinag-aral ko sila mga nag-eskwelahan. Ay, napakarangal naman po ng trabaho ninyo talagang for sabi ilang ko, years. Sabi ko nga, pag ang mga anak ko kasi nag-aral sa Lasalet, parang private Wow! school, Lasalet. Yung mga, Opo. tapos, pag linalagay ko dun sa application ng mga anak ko, janitor, sabi ko gusto ko mailagay ko man lang parang business owner na, parang Opo, gano'n. So, yun na. ayan, para ma-upgrade yung Oo. parang naging inspiration mo, palitan yung inilalagay yung occupation from janitor, walang masama doon, napakarangal na trabaho Opo. ang pagiging janitor and marami po tayong mga janitors ang kapag patapos talaga ng mga anak Opo, at yun. nakapundar ng mga nakagaya nyo po na Opo. nag-ipon, nagsumikap and yun nga, nagkaroon ng goal na hindi ako pwedeng janitor. Yes, May, opo. gusto ko ibahin yung tawag ko sa sarili ko. So from janitor to business owner. Yes, ma'am. Kaya Yeah. nagsikap kayo na magkaroon ng sariling negosyo. Opo, yun. Ang galing. So yung business niyo po na yon, anong tawag po dun sa Clean and Green Consultancy Services. consultancy services? Ilang years in existence po yun? 2009. Bago lang din. Till now. Opo. Tapos, yun, maraming pa nagtitiwala sa akin ng mga yung kliyente, yung mga sadori na pa-process, DNR, yun, hanggang ngayon. I see. So parang nung janitor po kayo, ito yung nakita nyo, akaya ko pang gawin na iba. Opo. Ang mag-process ng papers and documents. Yes, opo. Pero meron din po mga requirements yun, Lahat ng na mga- makapag-open up ka ng Yes, talagang sinecure ko yung mga business. permit ko, yung Mhm. makapag-process, tapos yung mga naging kasamang kong mga engineer, sila ang nagagawa ng mga as-built plan, o tapos yun, ako naman yung napaprocess sa mga company. Ang galing. So dapat pala pag-usapan din natin yung isang business, pero dito muna tayo magfo-focus Opo, sa inyong opo. resort. Opo. So, to cut the story short, yung naipon ninyo dito sa consultancy business ninyo, yun po ang ginamit ninyo para maipatayo itong RSBS Resort. Opo, para mayroon din kaming rest house lang na uwian sa Bicol. Kasi Yun, di ko rest house lang muna. Opo, oo. And then, paano po kayo nakapag-come up ng idea na, o sige, gawin na natin itong open to the public at gawin na nating negosyo. Saan galing po yung idea? Kasi actually, yun nga sabi ko kanina, mahilig ako sa farming. Mhm. Nag-aala ko ng mga baboy, ramong baboy. Doon nyo muna linagay sa Oo, 2 hectares na yon Oo, na palibot, property. tapos Opo. mga manok, ganyan-ganyan. Sabi ng misis ko, what if maglagay tayo ng swimming pool? Sabi niya, para hindi na mabaho naman itong harapan natin. Sabi ko, sige. Mhm. Yun, nag-ipon ulit. Mahal pala paggawa ng swimming pool. Milyon din pala. Milyon Milyon ang swimming pool. 10 Oh. million pala yun. Sabi ko, Diyos ko. Yun Ang na. daming naipon ni sir sa business niya Hindi na po talagang hindi yung mayroon akong ipon, hindi po paunti-unti. Alam mo, nakakuha ko ng project doon naman.
Basta tuloy-tuloy. Unti-unti. Opo, Pag wala may ako konting pera, pagawa. Opo, yun, tuloy-tuloy. Hanggang nabuo yung swimming pool. Yes, nabuo yung swimming pool. Opo. Tapos, Nabuo na yung swimming pool, sabi ko, sige, mayroon na tayong swimming risk. Kasi wala naman kami right of way. opo. Unless nakaipon ako ulit, nabili ko yung katabing lote. Ba? Hindi No, na pala- nakontento sa 2 hectares. In-extend pa niya. Oo, parang Sige. may malapit na ako umakyat sa highway. Kaya Ayun. sabi ko, sabi ko, di okay. Sabi ko, In-extend nyo pa, binili nyo yung katabi para maka-access na, magka-right of way na, magka-road na. Yun na, nabili ko. Ang galing naman ni sir. Sino mag-aakala? Tapos 22 years dyan ito. Tapos nabili ko na yon. So naghanap na akong susunod na lote kung sino ang mabilan ng right of way. Siyempre, inaanap ko, nakuha ko, binenta. 5 bago ko nakarating sa highway. 5 tao yung... Kinausap at binili nyo ang property. Opo, Ang yung galing bago naman nakarating ni sa sir. highway. Tapos Opo. yun na, yung medyo na-develop na, pwede pala pagkakitaan to, sabi ko. Mabawi yung mga nilabas na pambili ng lupa. Hindi naman sabi ko mabawi kasi yung consultancy tuloy-tuloy naman. Maganda yung takbo ng business ng Opo. consultant. Sige, interviewin po natin next time yung asawa nyo naman siguro or Opo. staff nyo Anak ko, naman or anak. anak nyo na Opo. nakatulong ninyo dito sa business ng consultancy. Kasi Opo. maganda rin i-discuss yun paano magtayo nito, ano Opo. ang mga requirements. O sige sir, so na-acquire nyo na yung mga lupa na katabi ng original na lupa na nabili nyo para may right of way na. Opo. So, after ng swimming pool, ano yung kinonstruct nyo sunod? Sabi sa akin ng kaibigan ko, dapat may function hall ka. Mhm. Pag may mga event, parang pwede. Opo. Sabi ko, okay. So, ang initially, tamang-tama nung last year, 25th wedding anniversary namin ng misis ko. Mhm. So, doon ginanap. Pero Yes. initially, Mhm. yung nung wedding namin para... So, function hall ang sinod yung kinonstruct. Opo. Tapos, Mga ilang tao po yung kasya doon? 150. Ang laki. Garden po. Garden. Naman hindi aircon siya. Garden lang. Parang alfresco Open. lang, open. Kita mo yung Opo. volcano. Wow, Opo. ganda. So, parang open air lang, hindi pa aircon, kasi may bubong, naging function hall na for 150. Opo. Ang ganda, ang Maganda po galing. kasi garden po, paikot ng mga halaman. Wow, sino naman po yung mahilig magtanim? Ako lang. Ikaw din po. Pinadala ko sa Bulacan yung galing mura doon ang mga halaman. So, dinala ko naman dito sa Bulacan. Tinanim nyo, Opo. ginawa nyo ng garden. May alalay lang ako. May pictures po ba tayo ng kanilang resort para mapakita po natin sa ating audience kung gaano kaganda yung garden ni sir? Ayan. Yung swimming pool namin. Ang ganda. Ang laki ng swimming pool Yan ni po sir. yung volcano. Yung una Wow. pa yan. May rooms din kami. Yan. Kitang-kita pala. Kitang-kita yung... And, yung idea ni sir na bakasyonan lang, swimming pool and function hall, ngayon may mga rooms na and ang ganda, napaka-aesthetic po ng design ng inyong Ang functional. mga function ng inyong function hall and yung mga rooms. So ngayon po, sir, from your idea na bakasyonan lang, ngayon meron ng swimming pool, may function hall na, ilan na po ang available rooms sa mga gusto magstay? Good for 40 packs. Available na kami. Wow. So pwede na dito ang mga team buildings, Opo. corporate events. Yes, ma'am. Nagkikater na po kayo sa weddings, Marami na. binyag, corporate events, Dibu. team buildings, dibu. Wow, in 2 years nagawa niyo po lahat Opo. ito. Ayan, may wedding kami. May wedding na din. Ang galing ni sir. So, Yan, functional namin, ma'am. paano niyo po ito nagawa? 'Di ba? Ang pag-open ng ganitong business, hindi naman po ito madali. Knowing yung sabi niyo nga po, although medyo may alam na kayo sa pagproseso ng mga papers, Opo. kasi inaral nyo na yon. Opo. Pero ibang bagay naman po yung pagpapatakbo ng ganitong negosyo. Paano nyo po ito inaral? Actually, wala eh. Basta sabi ko, maganda yung very accommodating. Yun lang ang iniisip ko lang. Tapos, ito dito pwede ito pwede dito. As in, wala talaga, ma'am, na ano. Hindi po kayo nag-aral ng, kunyari, short-term course sa business? Hindi. Or meron kayong naging partner na may alam sa pagpapatakbo ng Hindi. Talagang ano lang, Opo, mga anak ko lang. risk lang. Opo. Nag-take ng risk ka lang. Papatayo ako, bahala na.
Ganun lang po. Sabi ko, kahit walang... Paano nag-work, sir? Hindi pa hindi ito kumita. Okay lang basta kasi may rest house tayo pag may mga friend tayo sa Ang kayong galing. business ko. Ang Pwede galing na. naman ni sir. Tapos ang nangyari na, mga anak ko na ngayon, kasi mga graduate na rin sila nagmo-monitor na. Sabi Ayun. tayo, sige, para yung Ano yung course ng mga anak niyo po? Business-related courses po ba? yung babae ko, social science yun. Yung lalaki, operational management yun. Ayun. Salita. Meron ng anak na nag-aaral ng management at least, operational Sila naman, management. silang nag-ano. I see. Sila na ngayon nag-handle, nag-oversee ng business. Ang Kahit sa galing. mga booking. Pero initially, yung inyong gusto lang talagang mangyari, magkaroon ng isang lugar kung saan may mga pupuntang tao na mag-i-enjoy doon sa ganda ng lugar mo. Kaibigan. Bahala na kung kumita o hindi, ganun po. Ay, ganun lang. Tapos, minsan, may pumunta lang na friend ko, ay, ang gandang i-develop to. Kasi, nasa front lang mo yung volcano. Tapos, sabi ko, ako kasi, ang style ko, alam mo, may guest or may magsasabi sa akin, ina-adapt ko lagi yun. Iniisa, Pinag-aaralan mo, pwede ba? pwede pala to. Posible ba? Kasi sinabi ni ganito, maganda daw dito. Di, gagawin ko naman yun. I see. Yun naman. Pero paano po nag-work yun? Siyempre, hindi naman po pwedeng puro labas lang na tayo ng labas ng pera. Kailan po nag-umpisa yung bumabalik na? Nakikita mo na bumabalik na yung after a year na, mga yung gastos. bumabalik na. Minsan, nung last December, tuwang-tuwa kami kasi first time namin yun ng December. Almost, siguro mga 400k kami. The whole December, talagang fully book fully kami. book. May pwede pala to. Ay, yun. Grabe si sir. Napaka-inosente lang ni sir, na parang may pera ko, gusto kong magpaganda ng lugar, i-develop ko yung lugar, mag-i-invite ako ng tao, mapahappy ko sila, ma-enjoy nila yung lugar ko. And then, happy ka doon, so yung parang income sa'yo is extra na lang. Actually, hindi ako kumukuha sa mag-iina ko. Sila ang I bahala see. doon. Sabi ko, ginawa ko yan, bahala na kayo mag-ano, basta Ang igagandahin galing ko to. naman. Bahala kayo mag-iina, bahala na silang, minsan pag ako nga, bigay mo na yan kahit pag kayo naman, laki ng gastos natin dyan. Napaka-generous ni sir, kaya for sure, lalo kang i-bless dyan sa business ninyo, kasi hindi siya yung gaya ng iba na masyadong yung income-based Ay, ba? hindi po. Yung thinking na kailangan kumita, ganyan. Si sir, talagang, pagpapasaya ng tao yata yung kanyang Opo. priority, and then yung income ay extra na lang, parang icing on the cake na pangdagdag sa saya na nararamdaman ni sir. Opo, yun Pag lang. nag-i-enjoy yung mga tao sa iyong Opo. resort. Ayun, may ganun talaga. So, ngayon na na-realize mo na, kaya pala kumita ng 400,000 in a month. So, ano na po yung mga plano ninyo for the resort? Tuloy-tuloy lang. Tapos kung ano yung pwedeng may ibang nagsasuggest na maganda ganito, magandang ganito. Yung anak ko, nag-hotel din naman. Tayo maganda yung ganito. Okay, sige. I-adapt natin, Ina-adapt ko. ganyan. Hindi ko sinasabi sa kanila. Pero Inaaral nyo na sabi po. ko, ay, kailangan pala to, ganito gawin ko na. I Ganun see. lang po ako. Pero yung tipo, So, wala ka pong parang naging business manager man lang o consultant? wala. As in, Wala. wala. Talagang ganun lang. Kami lang- Nagpaganda lang ng nagpaganda si sir. Opo, na, Dagdagan natin ng ganito. Lagyan na natin ng kwarto. magandang yung mga- aircon. Ganyan. aircon. Ganun. Ang galing naman. Opo. Ngayon po sir, na parang na-realize nyo na ba na, aside from maganda naman yung kita ng inyong consultancy office, ngayon po, nakikita nyo na bang maganda rin talagang source of income na itong resort? And ano po yung mga initial challenges na na-experience ninyo po? Nung medyo, mahirap pala na-realize mo, hindi pala ganun kadali pag mag-put up ka ng resort. Yes. Una muna, ma'am. Kasi sabi ko, ang goal ko rin kasi, makapag-create din ako ng parang trabaho sa komunidad ko. Ayun. May staff akong 10 mini-maintain, kahit walang guest yan, di ba si may hindi peak season. Sabi ko, at least, nakakreate ako ng trabaho sa bayan ko na hindi na sila umasukan pa sa iba, mabubuhay na rin yung pamilya nila. Sabi ko, yun ang goal ko talaga, main goal ko na kahit wala kaming guest, nare-retain ko sila na may sahod sila weekly. Grabe. Yun po ang aking Grabe si sir, napaka-inspirational naman ni sir. Parang, ayun, kahit hindi kumita, basta may 10 tao siya, 10 pamilya na natutulungan niya na umunlad ang buhay. Ganun talaga. Kaya tayo,
ang goal natin dito sa Ledipo Albay, mag-inspire pa ng mas maraming tao na magbukas ng mga sari-sariling negosyo para, syempre, pag nagbukas kayo ng business, gumanda ang takbo ng business, mag-hire kayo ng mas maraming tao, mas maraming pamilya, ang gaganda ang buhay. Opo, yun, ganon. Ayun. So Yun ngayon, 10 na ang inyong staff. Opo. But when you were just starting, ilan lang po sila? 5. Pero yun, siyempre, yung kino-construction, madami. Mhm. Pero ngayong maintaining na wala nang kino-construction, yung maintenance na lang doon, may gardener, Mhm. may mga naglilinis ng kwarto pag may Mhm. event, mayroong nag-ano ng swimming pool, Mhm. tapos yung maintenance na kung may sira-sira, silang 10 ang mini-maintain ko. I see. Na sabi ko, kahit walang guest yan, tuloy-tuloy kayo sa abot ng ating mga para hindi kayo mawala ng trabaho. Saka makatulong ako sa bayan natin na hindi na kayo pabigat. Yun lang. Ayun. 10 tao ang nabawas Opo. sa merong problema sa pagbuhay ng pamilya. Yes, Ayun, ang galing naman ni Sir. So pag nagtuloy-tuloy ang expansion nitong resort at lumaki pa at mayroon pang mas mga maraming guest, for sure may mga magiging on-call na rin kayo ng mga staff niyan pag may mga events, ano Opo, Sir? oo. And so mas maraming matutulungan si Sir, nakakatuwa. And ngayon Sir, how far is Purok 4 San Isidro sa sentro ng Santo Domingo? Almost 1 kilometer lang. Lapit lang. Opo, 1 kilometer lang. Pero rice field area. Oh, may papasok na almost 200 meters from the National Road. Ayun. So, hindi naman siya sobrang layo. 1 kilometer lang pala from Santo Domingo. Santo Bayan. Domingo na bayan. Ayun. So, hindi siya mahirap puntahan. Ano po ang kailangan gawin ng mga gustong mag-staycation dyan sa inyo? Paano po nila kayo makokontak? Meron po kaming page sa Facebook, yung RSB's Resort. May yung anak ko, siya ang admin doon, siya nagmo-monitor kung may magpabook. Tapos yung iba naman, siyempre gusto nila ma-actual, pinupunta nila. Tinitingnan. Opo, tapos pag nandoon na, definitely talagang papabook sila kasi nagagandaan sila sa lugar. Nagagandahan. Sobrang linis daw. Kasi yun naman ang sinabi ko sa mga staff ko. Dapat, yun ang importante, yung malinis. Mhm. Kahit sinong bumisita, talagang ma-amaze sa kalinisan natin. And doon naman po kami makakatulong sa inyo, sir, sa pag-promote ng inyong business. Sa pamamagitan po nitong aming programa, sana mas maraming makapanood at mas maraming makaalam na meron ng ganitong events place dyan sa San Isidro, Santo Domingo, Albay. So si Sir po ay isang Albayano business owner. So sa mga nanonood po sa amin, sa mga oras na ito, please show your love and support to our Albayano business owners by sharing this Facebook story to your own Facebook pages. Pindutin niyo po yung share button dyan para yung mga friends ninyo mapanood din itong aming programa at malaman na din po nila na may ganito ng klaseng resort and events place dyan sa Santo Domingo, Albay. So, let's support local entrepreneurs, let's support Albayano entrepreneurs, and show your love by sharing our program sa inyong Facebook pages. Gawin nyo na po, please. Ayan, tulungan natin si Sir Rico. So, sir, yun nga, ano yung mga initial problems na na-encounter ninyo nung parang nung iniisip nyo, madali lang yan, gawa lang ako ng swimming pool, gawa lang ako ng ganito. Pero for sure, may mga na-encounter kayong mga difficulties along the way. Ano-ano po yung mga yun? Ako kasi man parang wala masyado. Mhm. Yung alin daw na yung na-encounter kong kasi kahit pa paano, yung consultancy ko, tuloy-tuloy yung may source kasi si oo, sir ng sabi, funds. Sabi ko Oo. nga sa misis sa family ko, ang iba kasi kakong mga business owner, talagang maglo-loan ka para oo. lang maano, kakok tayo hindi. Wala tayong Ang utang. swerte. Wala kaming utang na mag-loan ng 10 million para lang magawa. Nakagawa, oo. Hindi po. Talagang wala akong loan, wala akong Ang galing utang kahit naman ano. sir. Basta So, kung ano successful kinita yung ko, iyong consultancy kahit ano pong kinita ko business. dito, Diretso agad. diretso agad doon. So, dahil may funds si sir, wala siyang masyadong problema Wala na po. na-encounter. Ang Ayun fund- talaga ang number one na challenge sa mga business owners, fund source. Tapos po, ang importante kasi, sinecure ko yung lahat ng mga permitting na kailangan ng required ng munisipyo, yung sa DNR, sa BIR, sa
Basta lahat po na, kasi para yung, kasi minsan yung kapitbahay mo magreklamo, kailangan yung sanitation, maayos mo. Kasi ang unang-unang makakalaban mo doon yung nakapalibot sa inyo. Tama, maingayan sila. Maingayan sila. Yun, sinecure ko na, hindi at sila talaga magreklamo na. Ayan. So, pwede rin natin i-consider yun na challenge nung pag-put up ng ganitong business, no? Opo. Yung parang relationship nyo doon sa nakapaligid. So, paano nyo po yun ginawa? Kinausap nyo po sila or in-invite nyo Kasi, sa actually kasi resort? ma'am, nung nakapalibot at kamag-anak ko. Ayun. Kasi nung araw, kasi siyempre wala akong matirahan, wala akong parang I think, pero may yung mga ang thinking ng yung magkaroon ka ng konti. Parang hindi nila matanggap. Parang may mga ganun. May Parang ganun nahirapan talaga. ako. Parang ito na ako, kahit paano, umasinsa kong kamag-anak nyo, nasa sarili kong pawis. Parang hindi nila matanggap. May mga ganun din talaga sa kasi nung family na araw, nakakalungkot. Parang yun isa yun sa mga struggle ko na nabili ko yung mga Na nung nabili mo yon, parang sila na imbes na katulong, sila na yung nagiging challenge sa iyo na dumiretso ka lang na walang mga problema doon sa goal mo. I see, nakakalungkot yun. Pero sabi nga, parte ng buhay yun, parte ng challenge ng tao yung mga, meron talagang magbibigay sa atin ng problema. Pero, so ngayon po ba, masasabi nyo na na-resolve nyo na po yung issue na yun? Resolve na po. Resolve na po. Wala nang, sabi ko nga, yung mga naninira, huwag nang pansinin yan. Basta as long as na sa Diyos, mas ka-Diyos yung ginagawa natin, wala tayong pinipirwisyo. Yun lang po. Kahit sa mga staff ko, sa family ko, yun laging sinasabi ko. Ayan, yung talagang focus lang sa goal. Makatulong sa kapwa, gumawa ng mabuti, magpasaya ng tao, ganun po ba, sir? Yes, ma'am. Ayan, I see. So, ngayon, sir, na okay na, no? Naayos yun na yung sa mga nakapalibot sa inyo. Tapos, compliant na kayo sa lahat, ano? Opo. BIR, mayor's permit, and sabi nyo nga, yun din yung una ninyong sinecure para lang wala ng problema. Yes, opo. And ano po ba ang nadalang positibo sa inyo nitong na-secure nyo muna itong lahat ng requirements bago nyo pre-promote ng todo ang inyong business? Una kasi, alam mo, di ba, yun na nga sinabi ko kanina na pag gano'n, na medyo umaangat ka, ang unang makakalaban mo, yung kamag-anak mo, tapos, kung ay, nag-opera dyan, walang mga ganito, walang ganyan. Sinisilip! Yes, so yun po talaga ako, ma'am, sinilip ko talaga na lahat, duman ako sa butas ng kayo. Ang sakit naman ng ganun, no? Yung sariling kadugo mo yung ano. Opo, yun na. Nakaka-relate ako. Ay, biglang ganun. Hindi na siguro talaga mawawala yun sa Yes, family, sir, na opo, merong opo, mga, yun so na. within the family, may mga magbibigay sa atin ng sakit ng ulo. Pero, ang maganda doon, okay na siya. Okay na po. Opo. And, salamat sa kanila na Yes. sinisilip ka, kaya ikaw, tama, dun ka tuloy sa tama. Talagang sinecure mo na lahat para, kasi alam mong may tumitingin sa'yo na ganon. So, sinunod mo na yung mga dapat i-process, Opo. submit na requirements, i-secure na mga kung ano-ano para lang wala na silang masabi doon sa iyong business. So, in a way, nakatulong sila positively sa iyo Yes, kahit opo. pinahirapan ka nila. Blessing in disguise, ma'am, natin matatawag yun, sir. Ayan, so, nakakatuwa. So, ngayon, sir, ngayon na yung mga anak mo yung nagpapatakbo and nakikita ko, parang napaka-positive nyo lang na tao. Ano, parang deadma mo na lang yung mga ganun nga. nagpapasakit sa ulo mo. Tapos, focus ka lang lagi sa goal. Yun ba ang sekreto mo, sir? Opo, tsaka ang goal ko talaga makatulong Nakatulong sa kapwa ko na hindi na po problema ng munisipyo, ng gobyerno yung 10 tao. Tama. Di ba, Malaking ma'am? bagay yun. Malaking bagay din. Sa magpasaya, yun ang importante. Magpasaya ng tao. Opo, yun ang Ayan. importante. Ang galing naman ni sir. So, ngayon, sir, na may ganyan ka ng business, Sir Rico, ano naman yung parang wish mo pa na mangyari dyan sa iyong business? Sabi mo nga, nung December, nakaranas kayo ng maraming bookings na, no? Opo. Anong mga events po yung nakita ninyo nung December? Kasal, dibu, binyag, reunion, kasi reunion. Halos lahat ng event na mayroon kami, ma'am, nung December. Bigyan niyo po kami ng price range, mga kung 30 packs, magkano po ang... Ang 40 packs, lahat na ng mga accommodation doon, 22K. 22K for 40. Not bad. Tapos, mayroon pa kaming parang staycation doon na parang barkada room na
mayroon ng complete na, may utensil lahat, rep, tutuan, dadali mo ng pagkain. Yun, kasama na yun doon. Ayan. May restaurant po ba doon sa Wala kaming restaurant kasi sabi ko, hindi ko pa kaya man. Hindi pa kaya. Hindi pa Ayan. kaya. So, ang advice natin sa mga pupunta sa inyo, since wala pang restaurant, bring your own food. You can cook, can they cook their own food po doon sa loob? Yes, opo. Ayan, may mga ihawan po ba tayo doon? Ihawan, mga May lutuan, may rep. utensils. O di masaya din banding yun para sa Oo. mga pupunta na sabay-sabay ninyong lutuin at ihawin yung mga kakainin ninyo. Ayun. But in the near future, sir, do you have a plan to put up like a restaurant probably or a kitchen to serve your guests po? Yes, ma'am. Opo. Yun talaga ang pinaplan. Saka siyempre, another manpower. Ayan, So, dadami na naman ang matutulungan wala, ni sir, yun nga. mga Siyempre, kusinero naman, mga tapos waiters. pinag-iisipan ko rin, siyempre yung tipong, yung mag-put up ko yun, kailangan yung tao, tuloy-tuloy din. Di ba? Alam mo, pinut up ko tapos after a month, wala. Di ba? Kawawa naman. And how do you manage your people naman po? Opo, very manageable naman po sila. Kasi mababait naman. Mababait naman Opo. sila. Sa kalagi ko siyang binibriefing na dati mga walang trabaho, sabi ko, kahit paano, hanggat nandito to, may trabaho kayo. Hindi kayo mawawalan ng trabaho. I see. Yun po. Mga loyal naman po sila Opo, sa mga inyo. loyal naman. Ayan. So, tulungan natin si sir. Ay, ang ganda. May parang mini jacuzzi pa si sir. Yes, Oh. yung jacuzzi yan, ma'am. Ah, ang ganda. Bisitahin natin yung property ni sir, no? One of Oo. these days, punta tayo doon, tingnan natin. And, yun nga, pwede na nating i-announce since, approved naman na yung Ayan, aming, functional, ma'am. ang ganda, ang laki. And open space lang po siya, no? Oo, garden pa ikot yan. Tapos may Garden stage kami, ma'am, kasi ang function, di ba, yung ang function, parang isang diretso lang. Kaya elevated yung para pag may just in case mayroong mga kasal, doon sila sa taas. Makikita. And maganda ang view ng Mount Mayon dito. So, ayan sir, baka pwede namin kayong i-feature sa aming Ledipo on the Go program. Ito po kasi setup natin ngayon dito, naka-live tayo. So, na-approve na po ng ating mahal na governor na si Governor Noel Rosal ang aming proposal to have it on site. Ibig sabihin, kami na po mismo yung pupunta dun sa inyong mga negosyo para on the spot ipapakita namin sa camera kung ano-ano yung iba't ibang facilities and services and yung mga ino-offer ninyo sa inyong mga customers and clients. And kapag naman kayo ay may food business, ipapakita din namin kung paano nyo ginagawa, kung gaano kalinis ang inyong pag-produce ng mga products ninyo. So, yan, abangan ninyo yan. Ang aming Ledipo on the Go, happening very soon. Sana within the year, magawa na namin yan. And yun nga po sir, it's our pleasure to help you promote your business. And ito po, i-announce ko lang, libreng-libre po ito ang aming ginagawa dito sa Ledipo sa lahat ng Albayano business owners. As long as katulad kayo ni sir, you have your BIR registration, your DTI, your mayor's permit, compliant kayo sa lahat ng ito, Albayano business owner kayo, and dito nyo naisipang mag-invest sa Albay, you can get in touch with us po sa Ledipo Albay Facebook page o magsadya kayo sa aming opisina dito sa Albay Capital Annex Building. Nasa right side po kami, facing almost the Cat College, and we will help you promote your business for free. Ang maganda po dito, once again guest po namin kayo dito sa Ledipo Business Hour kapag may mga trade fairs po kami. You will be invited, you will be prioritized, and kapag meron po kami mga pa-training sa mga business owners, number 1 po kayong i-invite namin, and lahat po ito for free. You will also be featured in our Ledipo Business Magazine na ipapakita po natin all over the place. Ma-feature itong ating pinag-usapan at Thank you, pinagkwentuhan dito po sa aming programa sa Ledipo Business Hour. Tulong po ito ng Provincial Government of Albay and the Ledipo Business Hour or the Ledipo office sa inyo po na mga Albayano business owners. So wag po kayo mahiya, punta po kayo sa aming opisina and we will help you promote your business. Again, it's all for free. Ayan. So sir, kung meron po kayong mga bagay na natutunan as a business owner sa pagpapatakbo ng inyong resort, ano po yun, sir? Unang-una po, lakasan ng loob. Saka yung, siyempre hindi ka nakakalimot sa Panginoon na maghingi ng tulong, ng pray. Saka yung saka yung
hindi ka mangluloko ng tao. Ayun. Yan number one yun. Saka yung talaga yung family mo, intact kayo na Support, nagsupport. magtutulungan. Ayan. And ano po ang advice naman ninyo sa mga gusto rin magbukas ng ganitong negosyo pero hindi lang po nagkakaroon ng lakas ng loob na umpisahan ito? Unang-una, kailangan talagang kahit pa paano, initially, mayroon ka rin na Kapital. capital. Siyempre, yun naman importante doon eh. Saka yun nga, lakas naman ang loob mo kung business ka, hindi ka urong sulong. Importante yun. Tapos yung pakikisama para kung ipupunta po yung business mo, hindi ka nila pababayaan din ng yung mga employee mo. Connection. Yun lang importante. Ayan. So, ayan, no? Hindi natin akalain, sir, naka 1 hour na tayo. Oh. 1 hour na. 1 hour na tayo. Ayan. So, bitin na bitin akong kausapin si sir. Ang dami ko pang gustong itanong. Pero, thank you so much, sir, sa Thank you, naikwento ninyo sa amin tungkol sa inyong business na RSBS Resort and Events Place sa mga nandyan lang po, malapit sa Santo Domingo, Albay, sa mga taga dito sa Legazpi, and sa mga nanonood sa amin na malapit lang at may access sa Santo Domingo, Albay, bisitahin niyo po ang RSBS Resort and Events Place. You can get in touch with them sa 0908-864-5139. Again, that's 0908-864-5139. And go to their Facebook page, RSBS Resort and Events Place. And i-message nyo lang sila, yung anak ni Sir, ang magre-reply po sa inyo. Ayan. So, yun po. If you want to have a place to relax, have a beautiful view of the Mayon Volcano na napaka-affordable and merong may-ari na napakabait, puntahan nyo na po itong RSBS Resort and Events Place dyan sa Santo Domingo, Albay. Ayan. So, thank you so much po, sir. Alam ko very busy ka. Ang dami niyong ginagawa pero napagbigyan niyo po kami na maging guest kayo namin dito sa unang episode namin for 2026 ng Lady Po Business Hour Magnegosyo Tayo program. Thank you din kay Aaron sa staff ko na si Aaron sa pag-invite po sa inyo. Ayan. And of course, aking mga staff, mga angels ko dito sa Lady Po office, and kay Ma'am Marian Berango and Sir Rodrigo Balgo sa pagsama po sa ating guest sa umagang ito para suportahan si Sir. And of course, to Sir Chad, thank you so much ang technical staff. And sa PIO, Albay Provincial Information Office, for allowing us to use this beautiful studio para sa aming programa. And of course, to Governor Noel Irasal for always supporting the initiatives of the Ledipo Albay office. See you again on Wednesday for another business talk po. Dito sa Ledipo Business Hour, Magnegosyo Tayo. This is your Local Economic Development and Investment Promotions Officer of the Province of Albay, Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, saying thank you for watching and see you again on Wednesday for another episode of the Ledipo Business Hour. Bye-bye po. Thank you so much. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services.
Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.